Naperwisyo rin ang biglang pagulan ng iba pang pangunahing kalsada sa Quezon City, agad ding bumaha sa Biluna Avenue. Walang makadaang mga sasakyan dyan. Nagbistulang ilog ang Biluna kung saan naligo ang ilang mga bata. Bumigat naman ang daloy ng trapiko sa East Avenue. Sa Cubao naman, sinabayan ng kulog at kidlat ang malakas sa ulan. Bumaha rin sa bahagi ng EDSA Seminary Road sa Quezon City. Pahirapan ng pagtawid sa bahagi ng Visayas Avenue. Sa rumaragas ang baha. Gutter deep naman ang haba sa tapat ng isang mall sa North EDSA. Sa Barangay Katipunan, abot dibdib na ang baha at kinailangan ng gumamit ng bangka ng mga residente. Abot baywang na ang baha sa kahabaan ng G. Araneta Avenue. Ang ilang sasakyan stranded at kinailangan ng itulak. Arestado sa Maynila ang isang Chinese national na nagwala sa isang bar at nahulihan pa umano ng droga. Dinakip din ang kanyang kaibigan at kapwa Chino na nagtangka namang suhulan ang mga pulis. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Todo awat ang mga bouncer ng isang bar sa Ermita, Maynila nang magwala ang isang Chinese national nitong Miyerkules. Nang di mapigil ang pagwawala ng dayuhan, tumawag na ng pulis ang establishmento. Ang ugat ng pagwawala ng dayuhan. Sinasabi niya na malaki daw yung kanyang bill. Parang hindi daw compensated dun sa kanyang nainom. Nagwawala at ayaw magbayad ng kanyang bill sa isang club. Nang kapkapan ng mga pulis, nakuha mula sa Chinese ang 3 sachet ng shabu. Dito na tuluyang inaresto ang dayuhang customer. Kinagabihan, dumating sa tanggapan ng Ermita Police Station ang isang Chinese na tinangkang suhulan ang mga pulis para palayain ang kanya raw kaibigang inaresto. Inoffer niya dito yung kanyang sasakyan, white expander at pera. Right there and there, no? Inaresto natin for bribery itong foreign national ito. Upon search nung itong pera nito, napagkaalaman natin na peke pala ito. Yung mga perang gustong i-bribe. Nalaman din natin, no, based on verification, na itong sasakyan niya na ito ay nirentahan niya lang pala. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng 2 inarestong Chinese na hawak na ng MPD. Doon sa unang suspect natin na nakuhanan ng illegal na droga ay pinailan po natin ito ng Section 11, Article 2 ng RA 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act. Doon naman sa pangalawang suspect natin, nag-bribe sa ating mga kapulisan ay corruption of public official and direct assault. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Dahil hindi na umano kayang suplayan ng kuryente ang mga customer, ipinasara na ng Energy Regulatory Commission ang Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Pinag-utos ko sa DOE, NEA at ERC na pabalikin sa normal ang serbisyo ng kuryente sa Siquijor bago matapos ang taon. Ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos nitong nagdaang State of the Nation Address na solusyonan na ayon sa Department of Energy. Ang solusyon, patigilin ang operasyon ng Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR na pag-aari ng negosyante at dating senador na si Manny Villar at palitan ng ibang supplier. Ayon sa Energy Department, lumabas sa investigasyon na hindi kayang suplayan ng sapat na kuryente ng SIPCOR ang mahigit 30,000 customers nito sa Siquijor. Following a NEA audit of SIPCOR's generating units ordered by the DOE, it was revealed that the consumers experienced a total of 568 power interruptions, averaging more than 31 outages per month. Every day po, ibig sabihin, may outage po sa Siquijor. Despite being given sufficient opportunities to address their shortcomings, even at the expense of the government, SIPCOR, up to today, has failed to improve. Ang Energy Regulatory Commission o ERC ang naglabas ng closure order sa SIPCOR. Bagaman pwede pang iapila ng SIPCOR, agaran ding sinalo ng kapalit nitong Total Power Inc. ang pagsusupply ng kuryente sa parehong presyo. Titingnan din daw ng DOE kung may dapat i-refund na pera sa consumer ang SIPCOR.
Sa isang statement, sinabi ng SIPCOR na pinag-aaralan pa nila ang order at gagamitin ang maaaring legal na hakbang sa ilalim ng batas. Sinisiguro raw nila sa publiko na tutugunan nila ito ng responsable at reresolbahin ito sa lalong madaling panahon. Ayon naman sa DOE, walang politika sa naging aksyon ng gobyerno sa SIPCOR. That this is not a political action. This is not that there was no due process. Hindi po to biglaan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.